Sa akin, nakabalb ako. Okay, pansinin nyo kapag nakabalb. Shorted oh. Kahit pailawin kong matagal yan, walang problema yan. Kasi sinasalo lang siya ng ilaw. Okay, kapag ito 20 mo, sibak agad yung fuse dyan. Oh. Diba? Another Magos PO12 na naman. Okay, pang ilang Magos ko na ba ito? Pang 4 na ngayong week. Okay, Magos PO12 galing Bulacan. Ito guys, another back job. Siguro sa mga nakapagpanood ng video natin na mga after 3 months yata yung nakalipas nung ginawa natin to or ginawa natin ng video ito. Napanood nyo na rin ito sa mga subscriber natin. Alam na nila na nagawa natin to. Okay, or sinasabi ko na nagawa ko na ito. Okay, hindi tayo nagsisinungaling. Bali, ang history nito nung nakaraan, ang pinalitan lang natin dito ay control buo. Parang dito sa may back panel lang. Kasi alam ko walang audio ito eh. Walang audio. Ngayon, nung kinuha ni Bossing, naka-bridge siya. Naka-bridge. Hindi doon niya binago yung connection. Or basta naka-stuck sa may bridge. Pag mag-bridge kasi yan, umiilaw itong bridge oh. Ngayon, nadali. Okay, masasabi bang sablay yung gawa natin doon o ano? Okay, basta ito. Back job na lang. Ngayon, sa pagbi-bridge, kailangan tama yung speaker na gagamitin, sakto yung connection. Mas safe pa rin talaga yung stereo, hindi mono lang. Ngayon, ang nangyari daw is pumutok na yung fuse dito sa may likod, sa may easy line. Kasi walang fuse ito sa may secondary line niya eh. Naaktibo naman yung easy line nito. Once na may trouble siya, bibigay rin yung easy line fuse niya. Okay? Ang alamin na lang natin dito kung aling channel ang nadali. Okay? Ngayon, yes po. Okay, balik tayo. Saan ba tayo? May customer kasi ako na bumili ng Ilisin electric pan. Eto, bumigay yung fuse nyo. Yan, dito yan nakakabit sa may likod. Dito. Ayan, ngayon, pinalitan na natin yan. Tingnan nyo kung ano mangyari. Kapag bumibigay yung fuse, wag yung isasaksak sa or ipa-plug sa may 220. Kasi sisibak yan at marami pang masisira. Sa akin, nakabalb ako. Okay, pansinin nyo kapag nakabalb. Shorted oh. Kahit pailawin kong matagal yan, walang problema yan. Kasi sinasalo lang siya ng ilaw. Okay, kapag ito 20 mo, sibak agad yung fuse dyan. Oh. Diba? Ngayon, ang alamin natin kung aling channel ang may problema. Ngayon, pwede nating sukatan agad dito na hindi na tayo magtatanggal. Itong, kasi nakakuha naman siya, nakadapa naman. Parang nagbe-blurred yung camera natin. Sukatan natin ng kung saan may shorted na side, yung fast recovery diode nya. 5408 yung gamit yan eh. Okay, tika lang ha. Okay, dito i-reverse ko muna yung tester natin. Okay, dito okay, parang hindi wala tayo naka-continuity. Yan, dito okay, parang wala namang shorted dito. Tester natin, okay. Dito siguro ito. Hala. Mukhang dito sa kabilang side. Dito, taas ang reading dito. Mukhang dito sa kabila. Press lang marami kasi. Okay, check natin. Baka mamaya diode na may problema. Sige, tanggalin ko muna ito. Marumi kasi yung fast recovery diode eh. Positive, negative, ay ground pala ito. Kahit yung ground iwanan natin, tapos yung negative tanggalin natin. Okay, yan, tinanggal natin. Dito muna sa may channel 2 kasi parang mataas yung reading dito eh. Ayan, bago ko i-switch on ito, siyempre magpo-promote muna tayo. So nga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe naman ng YouTube channel natin
Okay, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, switch on na natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan Okay, meron pa rin. Hala. Ngayon, ibalik natin ito. Balik natin dito. Meron pa rin Yari tayo dyan, baka mamaya diode yung nadali. Tapos bunutin ko tong sa kabilang side, negative. Okay, binunot natin. Okay, switch on. Dito pala. Dito na side ang nadali. Yan, ganyan ako mag step by step sa pagre-repair. Although pwede sana dito, hindi lang natin may sundot ng maayos kasi marumi yung paanang fast recovery diode. Ngayon, alam mo na, buoy dito ang problema. Ngayon, ito na lang kakalasin mo, hindi mo na papakilaman yan. Okay? Ngayon, ang pinaka main point dyan or pinaka main problem dyan ay itong mga output nya. Ayan, ang output transistor nya. Ang tanong dyan kung saan banda or ilang piraso yung nadali. Okay? Ngayon, kalasin natin itong board nya. Baklas na natin yung channel 1. Ngayon, na-check ko na itong fast recovery diode. Dalawang side talaga yung may shorted. Okay, dalawang side. Ito, may bibigay ko na tips sa inyo sa mga baguhan pa lang, sa mga ngayon lang nakasubaybay sa atin. Dito pa lang sa may fast recovery diode na to, malaman mo na kung saan banda yung may shorted. Kapag naka-reverse yung tester mo tapos short dito, ibig sabihin dito na side ay may output na sira. Same din dito. Dito ka lang mag-check. Ngayon hindi ko na i-check to kasi tinanggal or may pinutol na ako. Ngayon, pag nalaman mo na kung isang side or kung dalawang side talaga yung may sira na output, pwede nyong, kung double-sided yung board, pwede nyong angat ito. Ito lang, iangat nyo ito. Pero dito, hindi siya double-sided. Mahirapan kayo angat. Kailangan baklasin mo yung buong board. Buong board para ma-check ito. Pero sa akin, dahil tamad ako, ito lang ginagawa ko. Hindi ko nakakalasin itong board na to. Unless kung may sira na resistor. Pero dito tingin ko walang sira to kasi nag-short siya Ngayon, ito lang pinuputol ko. Pakita ko sa inyo Ito lang, ito. Ayan, kapag nakaharap sa inyo yung power transistor, tulad nito nakaharap siya, di ba? Tandaan nyo, laging nasa kanan yung emitter. Nasa kanan yan. Dito. Ayan. Dahil nga tamad ako, hindi ko na yan isa-isahin. Ginagawa ko, pinuputol ko na lang yung paa nila. Ito, nakaangat. Yan, kahit yung emitter lang. Emitter kasi ito, papunta yan dito sa may fusible na resistor. Okay? Tulad nito, 0.33. Yan, dyan connected dyan. Ngayon, pinuputol ko lang siya. Pero kung double-sided, ito yung inangat ko. Kaso lang, ito hindi double-sided kaya dito tayo magputol. Okay, kabilaan talaga ang may problema. Same din dito. Mapa-A man yan or mapa-C, nasa kanan lagi yung emitter side. Ayan, inangat na natin Alam mo, nakataas na yung paa nila. Ngayon, i-check natin or na-check ko na para mas mabilis na lang yung video natin. Na-check ko na yung ito, yung may ikis na to. Yan, yung may ikis na yan, shorted yan. Interest buo. Pero mamaya ipakita ko sa inyo Tapos dito naman sa may kabilang side, dito rin. Ito siya, ito. Yan, dito na side. Tapos halos magkaparis pala magkatapat sila. Dito tsaka dito. Okay? Pambira na yan. Pero i-check pa rin natin. Ngayon, ito siya try ko kung mababasa pa rin to na nakaangat na. Wala na. Kasi pinutol na natin yung emitter side niya. Ngayon, ito yung may shorted dito. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, shorted siya diba? Short siya Okay? And the rest dito ay buo. Ayan, hindi siya short. Hindi siya shorted. Okay, basta isa na dali dito. Isang 5200. Ngayon ikutin natin. Tapos yung kapares niya, ito may ikis, may tanda na rin. Ito, may shorted din to dito. Okay. Ayan Di ba? Shorted din siya.
And the rest dito ay buo. Ngayon, tanggalin ko tong dalawa na may output na to na shorted. Tapos check natin itong fast recovery diode kung may shorted pa or magiging normal na. Kapag mawala na yung short dyan, ibig sabihin natanggal mo na yung output na sira. Okay, pwede mo na i-testing yan na kahit kulang mo na yung output nya. Sa tingin ko dito lang output lang dali. Yung drive hindi naman. Siguro uminit yan, hindi niya kinaya yung pag-bridge. Binalik na natin yung mga emitter. Ayan hininang na natin Okay. Okay. Ngayon tinanggal naman natin yung output na may sira. E1943 and then C5200. Okay. Ngayon, ito lang i-check nyo ulit. Ito lang. Yung fast recovery diode 5408 ang kadalasang gamit dito Yan, dito, check mo lang to kung may shorted pa. Tignan nyo, tester natin, hindi na siya gumalaw diba? Meaning, nawala na yung shorted. Tapos dito sa kabila okay na diba? Okay na to. Ngayon, pwede na natin ibalik ito. Pwede na ibalik dito sa may supply nya, and then para matesting natin. Okay? Saka na lang natin dagdagan ng output. Actually, pwede na nga dagdagan ng output to Dagdagan ko na nga para hindi na umaba yung oras natin. Ito na, dito or pangalawang araw na natin to sa paggagawa nitong Magus na P12. Bali, inuwi ko sa bahay kagabi ito. Inuwi ko sa bahay kagabi kasi yung mga 1 KB na 221 tsaka 4471. Yan, pinapalitan ko kasi kinalawang na. Okay, pati dito sa may 4.7 dito na capacitor Ang ganda, putol na Tapos, yan, dinagdagan natin ng output. Sana ba yun? Diyan. Bali 1 pair. Tapos ito sira to. Okay? Ito guys, paalala ko, kapag nag-bridge kayo, once na mag-bridge kayo ng amplifier nyo, babaguhin nyo rin connection. Babaguhin yung connection. Kung bridge na, dapat yung channel 1 na lang yung gagamitin nyo. May way yan dyan. Kapag bending post yung gamit nyo, positive na yung kakabitan nyo. Positive na. Kapag speak on naman, 1-1 lang. Tapos channel 1 lang yung out na lalagyan nyo. Siguro ang ginawa ni bossing dito, hindi niya binago. Switch niya lang na hindi niya binago yung sa speaker niya ba, hindi nakabunot or hindi nakaset up. Kaya nadali. Madalang lang to masira itong Magus na to. Bira lang to masira. Basta tama lang yung paggagamit. Okay? Ngayon, ayan, nagnormal na to. Ito lang naman nadali. Itong isang pares na to. Yan, ito, na-open ito. Yung isang 0.33. Ayan. Ngayon, may nakakabit na speaker na. Mabilis ang video lang kasi wala namang trouble na malala Okay. Ayan, ito yung channel 1 yung ni-repair natin. Okay. Kasi nagtataka ako Ganda paggagawa ko nito nung nakaraan Ayan. Okay, channel 2 na yan. Okay na, working na. Channel 1, channel 2. Ayan. Kapag may ka-encounter kayo ng Magus na P1 to, naputok yung fuse dito sa may AC line, ang sira niyan, kadalasan, nasa output transistor. Kasi walang fuse ito dito sa may secondary line. Walang mga fuse yan. Okay, kaya umasa sa dun sa may fuse sa may likod. Naaktibo naman yung fuse niyan Okay. Ayan, sir ng taga Bulacan. Bali, okay na ulit itong Magus na PO1 to Sana nakapagbigay idea tayo kung paano gawin yung Magus na PO1 to sa mga baguang technician. Sa mga master, wala. Very basic na lang sa kanila ito. Pumaputok yung fuse sa may likod, AC line. Yan, kung paano mag step by step na pagto-troubleshoot. Okay, hanggang sa makita yung sira. C5200 din A1943, sibak. Tapos check nyo lagi itong bloke. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang nanonood ng video ko, pakisubscribe ng YouTube channel natin Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.